Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat ng manonood nito, magre-replay nito. At shout out po sa inyo lahat. At hindi ko na po kayo iisa-isahin, masyado pong marami. Shout out po sa lahat ng ating mga taga-suporta, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maraming salamat sa inyo at shout out din po sa lahat ng naging customer ng RR731 Moto Online Shop. Okay, at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, makiklik naman po ang subscribe button at ang notification bell. Okay, our topic for today, mga kaka-Elixir, ito. Bakit po mas dapat natin paniwalaan yung mga feedback ng user, ng KLX user, mga DIYers? Dapat mas paniwalaan? Dahil ang KLX users, ako, mas paniniwala ko yung mga feedback na users kaysa po sa mga nagbebenta. Ang mga nagbebenta po, tulad ng mga yung produkto na yan, yung may kaugnayan sa kumpanya na yan, kahit po mali na, hindi po aamin yung mga yan. Kasi oras na may sumalungat na isa sa mga dealer niyan, baka matanggalan sila ng lisensya o basta matanggalan sila as dealer. So, lahat ng sasabihin ng mga yan, yung papabor lang sa KLX, di ba? Ganun lang po yun, yung hindi po sila magsasabi ng sasalungat. Para hindi sila makabenta ng pyesa, di ba? So, mas kapani-paniwala po yung mga KLX users, DIYers. At sila din po ang gumagamit ng motor. Tulad po natin, tayo ang gumagamit ng motor, madalas tayo ang bumili. Hindi po tayo nagbebenta. Yung mga nagbebenta, magaling na po sa sales to yung iba dyan. Hindi naman sila gumagamit, di ba? Tulad natin, tulad ko, gumagawa ko ng video. Yung ibang information, galing din po sa mga user member. Nagawa natin ng video para po makatulong sa lahat, di ba? Ganun po ginagawa natin mga ka-Elixir. Tulad nga po ng engine oil. Yung engine oil, di ba? Nag-reveal ako. Meron ako pinakita na service manual. So, hindi naman natin inimbento yung langis ng KLX. Nasa service manual nga po na wala pang 1 litro. Kung ano ginagawa ng mga dealer, yung mga nagbebenta, di ba? Sinasarina nila ng 1.3 ml. Pag nasira yung pyesa, may tumagas sa makina, saan pupunta ang user? Sa kanila, di ba? Bibili ng pyesa. So, pilit po nilang kinukontra yung pagkukorek natin sa engine oil level yan. Isa po yan. At saka galit po sa mga, mga modification. Kukontrahin po yan. Galit po sila dyan. Tulad nga po ng mga nag-upgrade ng carb, galit na galit po sila dyan. Which is, natukusan natin tulad natin mga user na subukan natin na mas better naman pala mag-upgrade ng carb. Walang sakit ng ulo. At sulit po yung investment nyo. Yun po. Tapos, maganda performance ng inyong KLX. Naging mas responsive. Yan. Tapos, more power, more torque, more RPM. At nawala yung sakit sa ulo na nag-overflow yung carb. Yan. Yung nawawala ng power. Sorry po. Yan po. Nasolusyon na po natin sa tulong po ng mga kasama kong KLX members na mga pioneers, yan, tulong po tayo. At isa pa, yung sa napansin ko sa linkage. Galit din po sila sa linkage pag ginawang ball bearing, convert. Kasi hindi na po bibili sa kanila, di ba? Ganun po yung nangyayari. Kaya kukontrahin po nila yan. So, sabi nila na madali daw masira yung ball bearing, na dito tatagal. So, napatunayan namin dito na mas matibay yung ball bearing. Kasi sinubukan namin Hindi po ako magsasuggest na hindi ko nasubukan. Hindi ako magsasalita rito nang hindi ko nasubukan at walang pruweba. So, nasubukan namin dito na utol ko yung linkage converted to ball bearings, sa sealed ball bearings. Until now, wala pa rin po maintenance. Ito pa rin po yung bearing. Yung dati, nakakasawa yung stock linkage, hindi pa namin minomodified. Nakakasawa po magrasa, madalas magrasa, nagtrabaho pa. Lalo na pag na river crossing, tapos yung stock nga, yung plastic bushing, madaling masira. Kahit anong ingat mo, kahit anong alaga mo, masisira po. Yun po ang problema doon sa stock linkage. So, nung
ano namin yung linkage, kinonvert ng ball bearing, naging maganda po resulta. Until now, 7 years na po namin gamit. Walang maintenance, hindi pa namin binabaklas yung bearing. Okay, ulitin ko po, seed ball bearing sign. Huwag po yung bearing na ilalagay yung bearing na bakal ng takip at huwag po kayo maglalagay ng bearing na walang spacer sa loob. Parang tulad po sa hub, di ba? Para kahit higpitan niyo po, hindi po maapektuhan. Ito pa isa, galit na galit sila sa naglalagay ng switch. Ito napatunayan natin na paglalagay ng headlight switch na hindi po nakakasira ng battery dahil may video po tayo dyan. Pinakita po natin yan. Yung mga ganyan. Pati po yung mga fork oil, ni-reveal na po natin yan. Pilit po kinokontra ng mga may kaugnayan dyan sa letter K, sa kumpanya po na yan, kasi hindi sila pwedeng magsalita ng salungat dahil baka hindi sila makabenta ng pyesa o tanggalan sila ng lisensya bilang dealer, di ba? O takot din sila sumalungat, baka humina po yung sales ng KLX. Tulad niya nung KLX ngayon, yung huling labas po, di ba? Ilan na po yung nagsasabi na maiingay makina, di ba? Mahirap po talaga magano. Ilang member na po yung nagsabi at may mga video pa nga sa akin, di ba? Yung pa lang po patunay na yun. Pero pag isa lang nagsasabi, maaari din natin paniwalaan, di ba? Marami po Misa iba may video pa, di ba? Konti na po yung nilabas ko. So, mas mahalaga po paniwalaan natin yung mga user. Yan po yung makakaisip ng mga paraan pang may problema, makakapag-remedyo, at makakapagbigay ng mga alternative parts, di ba? Hindi po yung stuck lang tayo sa isang kaalaman doon lang. Kailangan po lang natin lawakan. Di ba? Ngayon po marami tayong tinurong alternative parts, tulong na rin po ng kapwa natin member. So, malaking bagay, di ba? Nakakatipid yung mga ating KLXer. Napakamahal po ng genuine kung bibili niya, di ba? So, tinurong natin mga alternative parts. Yung iba, tapos yung ibang how to repair. Yung iba naman po, galit na galit sa vlog natin dahil marami na pong KLXer user ang natuto pong gumawa ng motor sa kanilang bahay, DIY. So, kaya kinukontra to ng may mga chef pag natin video dahil siguro nawawalan sila ng gawa. Nabawasan yung nagpapagawa. Kasi nga po, marami na po natuto. Yun na po yung mga KLXer. Kaya hindi po tayo magsasawa magturo dito sa ating KLX, sa mga about KLX. Hanggat po may KLX, magbablog po tayo. So, suggest lang po palagi. Pwede mag-comment dito kung ano yung mga gusto niyo pagawang video, may katanungan kayo, sasagutin ko po lahat dito sa channel ko yan. At maraming salamat sa suporta. Sa kailangan po ng KLX parts, visit lang po kayo sa RR731 Moto Online Shop. KLXer. Presyong pangmasa po tayo. Presyong abot kaya. Search lang po sa Facebook, RR731 Moto Online Shop. Okay, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po ulit nakasubscribe, pakiclick lang po subscribe button at ang notification bell.